Samantala, hindi nakabatay sa survey ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito naman ay ginit na Malacanang kung saan nanindigan ito na nakatutok lang sa pagseserbisyo ang Pangulo at para matiyak na tunay at talagang naaabot ng mga programa ng pamahalaan ang bawat Pilipino kabilang sa mga tinututukan ng administrasyon ay ang paglaban sa maling impormasyon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lumalabas na trust at approval rating survey. Ayon sa survey ng Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumaba sa 17% ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente nakaraang buwan ng Marso. Sinagutan niya ng higit 2,000 respondents, pero ang bilang na yan, sabi ng Malacanang, hindi naman sumasalamin sa sentimiento ng kabuang 100 milyong Pilipino. Tingin ng palasyo, ang resulta ng survey, posibleng bunga na ng pagkalat ng fake news. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Para pigilan ang pagkalat ng fake news, ang direktiba ni Pangulong Marcos. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Para makapag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan, regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan ang Presidential Communications Office. Puspusan din ng PCO sa paghahatid ng balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner din ang ahensya sa Verifiles para palakasin ang media literacy sa mga state-run media tulad ng PTV. Ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Para kay Ariel, may papel tayong mga Pilipino sa paglaban sa fake news. Kaya maingat niyang binabasa ang mga impormasyon online, lalo ngayong eleksyon. Kasi po kapag po may mga kumakalat na fake news, naapektuhan po yung mga credentials ng mga candidate. Nalalayo po tayo sa mga mas deserving na candidates. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.